sabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birado Ko. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, nagpapasalamat po tayo sapagkat ang ating pong mga kababayan na nagwiwelga po ngayon sa iba-ibang panig po ng ating lugar o bansa ay maganda po ang kanilang nagiging panawagan. Hindi po katulad ng mga panawagan po ng mga binayaran po ni Sara Duterte. No? Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, marami pong dismayado ngayon sa ginagawa po ng mga DDS. Kasi kung titignan nyo po dito mga minamahal ko mga kababayan, so kung titignan nyo po dito, dahil lang po papakita ko natin. Mukhang hindi po maganda, no, ang ginagawa po ng mga DDS dahil sa kung saan ibang-iba po yung kanilang yan, no. So diyan po sa nangyaring welga diyan sa Maynila, nandiyan po si Janvic Rimulya, kundi po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan. No, at ayun, sinusorbi po niya, tinitignan po niya kung ano ang kalagayan. So, alam nyo, sa mga nangyaring welga po dyan sa Maynila, wala pong nang ibang nagbigay ng sakit ng ulo sa ating mga otoridad. Ito lamang po mga DDS. No? Yung mga dilawan po, yung mga pinklawan, ay talagang maingay. Syempre wala namang raling tahimik kumbaga tiwasay, maganda ang panawagan, totoo ang mga sinasabi. Eto po kasi si Sara Duterte, meron po tayong natuklasan. Kasi kung makikita nyo po dyan, no, sa mga naganap na rally po dyan sa mga lansangan dyan sa Metro Manila at sa ibang panig ng ating lugar, meron po palang budget na ibinigay si Sara Duterte para sa mga manggugulo. Biro nyo, ganito, iba-iba pala yung bayad. Yung mga mambabato, ang bayad pala ng mga yan 3,000 basta mambato sila na mambato. No? Tapos yung mga leader naman nila dyan, yung nakikipagbalbalan dun sa sa mga pulis, ang bayad naman po doon ay 5,000. No? At syempre dun sa mga regular na may regular pa, no? Di ba? So doon po sa mga kababayan po natin na iba na nabayaran, ang minimum po nila sa pagsama dyan, 2,000 po. Yan ang sinasabi natin dyan, di ba? May mga nahuhuli na, may mga na. Ngayon, natuklasan po, lahat po pala ng nahuli ng ating mga kapulisan ngayon sa mga rally na yan, ay lahat po, mga DDS na kung saan mga demonyo, yung mga kulay itim. Basta pag may nakita ka dyan na kulay itim ng suot, mga demonyo po yan. Kaya po sila pinaghuhuli. Ikaw ba naman,
Ang usapan mag-rally, pinagbigyan naman kayo, binigyan pa nga kayo ng permit para makapag-rally kayo para wala kayong masabi. Abay ang ginagawa ng babato. O meron pa nga akong nakita dyan, ang binabato, laman ng bote, ihi. Kawalang yaan na talaga yun. Diba? O. Kasi nakita nung mga dides, mukhang hindi yata tatalab itong ating people power na to. Alam nyo kasi, pag sinabi kasi people power, dapat iisa lang yung direksyon. Iisa lang yung sinisigaw. Paano magkakaroon ng isang direksyon? Paano magiging people power yan? Hiwa-hiwalay. Kasi kung tatanungin nyo yung mga dilawan, nagwiwelga din naman sila dyan. Hindi naman si PBBM ang gusto nilang pababain . Ang gusto lang nila, papanagutin ni PBBM yung mga dapat papanagutin, yan man ay kaalyado niya o hindi. Yung mga pinklawan din, ganun din. Nagwewelga sila ngayon dyan, pero ganun din ang panawagan nila. Etong mga DDS, ang panawagan nila, i-resign si PBBM, si Sara ang gusto nila. Mga gago ba kayo? Bago nyo maging Pangulo, gusto nyo maging Pangulo si Sara Duterte, sabihin mo sa kanya, ibalik niya yung 600 billion na nakuha niya dun sa DepEd. Tapos paki-explain na rin kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Paki-explain na rin kung paano niya ginastos yung 125 million. Para kung gusto niya maging Pangulo. Biro mo yung mga taga Davao, yung iba nakarating dyan. Samantalang doon pa lang sa Davao, may dapat silang buhing rally dahil nandoon talaga yung kawatan. Nandoon si Paulo Duterte, yung kumuha ng 51 billion na hindi malaman kung saan nagastos . Ba't di nila magawa na doon mag-rally? Kasi bayad silang lahat. Alam nyo mga kababayan, balita ko nga, ang gastos ngayon ng mga Duterte para lang magsagawa ng kaguluhan dyan sa Metro Manila, kung di ako nagkakamali, ay umabot po ng 50 million. Para lamang po mayroon silang ibayad sa mga magrarally nang sa ganon nagbabaka sakali si Sara Duterte na baka sakaling mapababa. Si PBBM siya na ang Pangulo. Ligtas na siya. Di ba? Pero ganun pa man, siyempre ang ating mga kapulisan, di naman yan bobo. Alam naman nila kung sino talaga ang matino. Tingnan nyo si Anjo Eliana, nagsalita na. Dito po sa ating screen makikita ninyo. Mismo si Anjo Eliana na ang nagsabi para sa kanya. Ang mabutit mabait na talaga Pangulo para sa kanya ay si PBBM po, wala nang iba. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan ko, talagang grabe po yung ginagawa po ng mga Duterte. Biro mo, sumabay sila sa rally, pero iba naman yung kanilang plano, iba naman yung kanilang motibo. Pero isa lang ang masasabi ko, tulad nga ng sinabi ko kanina pa, kahit po mag-rally sila ng 10 taon dyan, walang mangyayari at hindi matatawag yan na people power. Dahil unang-una, hindi po sang-ayon ng mga dilawan at mga pinklawan na si Sara ang maging presidente. Yan ang kaya bago kayo sana nagrally, itong mga DDS, bago sana kayo nagrally, di sana kinausap niyo muna yung mga dilawan, yung pinklawan na magkaisa tayo, sama tayo yun para yan, masasabi pa nating people power talaga yan. People power, sila lang naman sumisigaw-sigaw dyan na Marcos design, Marcos design. Mga bulala yung mga bunganga ninyo dyan. Lumalaki na, punit na yung mga bunganga nyo, kahit mapunit pa yan, hindi yan pakikinggan ng gobyerno at walang magpapababa kay PBBM dahil mismo ang mga dilawan, maging mga pinklawan, aayaw at hindi papayag na pababain si PBBM. Yan ang isipin ninyo mga DDS. Hindi pa kumikilos yung mga followers, yung mga supporters ni PBBM yan. Pag kumilos ang mga taga Ilocos, nako Diyos ko po, baka sabihin niyo anong English ng tutong. 'Di ba? Kaya nga sa totoo lang, walang mangyayari. Walang mangyayari diyan sa ginagawa nila. Dahil unang-una, tulad nga ng sinabi ko, kung ganun lang din naman, halimbawa,
na nagrarally sila dyan, mag-isip-isip na sila. No, mag-isip-isip na sila. Ilang beses na ba nilang pinagtangkaan? Ilang beses na nila, ilang beses na nilang ginawa na mag-rally-rally. Gumawa ng kaguluhan. May naganap ba? May nangyari ba? Wala. Kahit nga noon na si Duterte nandito pa sa laya, hindi pa nakukulong doon sa impyerno, wala naman silang nagawa eh. Di ba? Oh. Tapos gagamitin ni Sara Duterte. Akala siguro ni Sara mananaig yung kademonyuhan niya. O ano, Sara Duterte, tik-tik mo. Maglaway ka. Sisiguraduhin naman namin sa inyo na kapag dumating na yung araw, yung buwan na kung saan i-impeach ka uli, siguradong swak na swak ka na. Tandaan mo, magiging ombudsman si Rimulya. Makalusot ka man sa Kamara, maging sa Senado, no? Siguradong tuloy pa rin ang impeachment laban sa'yo dahil makukulong ka na rin, demonya ka. Tingnan natin kung may magagawa ba yung people power na yan. Ang totoong people power na nangyari, yung nangyari doon kay Erap, yung nangyari doon kay Marcos Sr., yun ang ganun ng people power, iisa ang sinisigaw. Ngayon, iba naman tatlo ang sumisigaw. At yung dalawa doon, panig po kay PBBM, hindi panig kay Sara. Ito pa pang-apat, meron din pala. Meron din mga grupo na habang may grupong sumisigaw, Marcos resign, meron din mga grupo dyan na nagsisigawan, Sara resign. Sara Malande resign. Sara Bakulaw resign. Sara Maysayad resign. Diba? Kung ayaw ng mga DDS kay PBBM, mas ayaw naman ng Dilawan at ng mga Pinklawan kay Sara. At lalo na yung mga PBBM supporters, ayaw na ayaw dahil ayaw nila na magkaroon ng presidenteng bangag. Yan ang totoong bangag. Saan ka nakakita ng matinong vice presidente na nagmura, nagbanta kung ano nung pinagsasabi, parang demonyo na hindi na maintindihan kung ano na sinasabi. Yung pag-uugaling pinapakita, pag-uugali ng isang kriminal. Diba? Kaya nga, nakikita ninyo mga kababayan. So sa totoo lang, marami po sa mga kababayan natin na nagre-react po, no? Marami sa mga kababayan natin, yan na si Rimulya. Ano kayang pupuntahan nito? Uuwi na yata to eh. Hindi, parang may titignan yata. So yun, mga minamahal ko mga kabayan, nakita nyo naman, parang may tinitignan niya. Parang may sinisilip siya. Mukhang natakot yung mga DDS kay Rimulya. Ang linis-linis na Natakot kasi sabi ni Rimulya, kapag hindi tumigil yung mga tolongges na yan, palu-paluin nyo na. Yan ang sinasabi natin. Ilugi si Sara, nabayaran pa naman niya yung mga tagagulo. Takot mapalo, malalaki yung batuta di ba? Yan sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, tulad doon ng sinabi ko, sige, samantalahin nyo yung araw na ito, kayong mga DDS. Kasi doon naman sa mga Pinklawan, sa mga Dila, wala tayong problema doon. Kasama natin sila sa panawagan o sa layunin na matanggal na talaga yung korupsyon dito po sa ating bansa. Hindi po kagaya ng mga DDS, yung mga kulay itim. Sa damit pa lang nasuot nila kulay ng demonyo yun Diba? Kulay ng demonyo. Yung mga kapatid nating iba dyan, yung sa Dilawan at saka yung mga Pinklawan, kita nyo, ganda ng kulay. Talagang mayroong kapayapaan. Dito, madidilim yung utak ng mga to Kulay ng NPA yan kulay ng demonyo, kulay ng mga Duterte yan, itim. Sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, pagkatapos po nitong araw na ito, abangan ninyo. At siguradong meron pong iiyak dito. Meron pong mga side ng mga Duterte na talagang bigla na lamang pong huhulihin ng Interpol.
Yun ang sinasabi natin sa inyo. So, ayun, umuwi na po si Rimulya dahil doon naman siya sa ibang lugar. Doon naman siya mamamalo. Oo, kasi matino na eh. Yung area na pinuntahan niya na yan, medyo matino na. Kaya doon naman siya sa iba. At doon na naman siya mamamalo ng mga DDS. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya itong mga DDS na to, kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo mapapababa si PBBM. Dahil kahit sinong tanongin ninyo, si PBBM lang, kung kakatinuan lang ang pag-uusapan, mas matino naman si PBBM kaysa kay Duterte na minumura lang ang Diyos. Mas matino naman si PBBM kaysa kay Duterte na kung saan walang ibang ginawa kundi magmura na magmura. Walang ibang ginawa kundi makipag-usap kay Xi Jinping at ibenta yung mga ari-arian ng bansang ito, pati na yung ating mga lupain. Di ba? So yan yan, wala na si Rimulya. Parang nagpaplano uli na manggulo yung mga Sige, tingnan natin kaninong mga tuhod at sinong mga huhulihin. Balita ko, puno na yung mga police station ngayon. Lahat ng nahuli na lumilikha ng gulo, puro mga DDS. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga abnormal kasi kayo. Di kayo ngayon ang nakukulong. Wala yang iniwan doon sa nangyari doon kay Kibuloy. Sa kakapigil ninyo, sa kakaano ninyo, ano nangyari? Yung mga nakulong, yung mga hindi nakatikim kayo ngayon. Ewan ko lang kung buhay pa yung mga balita ko nakalaya yata. Di ba? Sabi ko nga, kahit magwelga pa ng 100 taon, etong mga DDS, manigas kayo. Manigas kayo, kaya mamatay kayo. Walang mangyayari sa inyo. At hindi papakinggan yan ng mga kasundaluhan maging ng mga kapulisan. Dahil hindi naman talaga people power yan inyo, kayo lang naman ang sumisigaw eh. People power, pag-iisa yung sinisigaw ng mga dilawan pati ng pinklawan. Di ba? Biro mo, nagbayad pa ng 12 years old si Sarah para lang taga-bato. Kasi alam ni Sarah, kapag may taga-bato, pag bata, hindi hulihin. Underage, hindi makukulong. Biro mo makikita mo yung pakay ng mga DDS eh. Biro mo, nakatakip pa yung mga mukha. Pero yung mga dilawan, pati yung mga pinklawan, kita mo, hayag na hayag yung mga pagmumukha nila kasi walang masamang plano. Yan, bayad yan eh. Diba? Bayad yan. Gumawa kayo ng gulo, mamato kayo ng mamato, diba? Alam nyo na. Style ng mga Duterte yan. Madumi. Pagdating sa mga Duterte, madumi po ang technique ng mga yan. Wala pong magandang gagawin yung mga yan. Sa totoo lang. Diba? At sasabihin ko sa inyo totoo, simula po na mayroong Duterte na naging mataas na opisyal sa ating bansa, doon po nagsimula na ang ating Pilipinas ay talagang nagkagulo. Sabi nung iba, maganda si Duterte kasi ng mga panahon namin, ng panahon na siyang presidente, hindi nakakatakot sa labas. Nung hindi nakakatakot sa labas, baka nakalimutan ninyo na 30,000 ang namatay na naglalakad lang sa labas, bigla na lang pinagbabaril. Hindi nga binaril nung mga kawatan, hindi nga binaril nung mga snatcher, dahil pinatay na nung mga isinama naman nung mga pulis. Kaya wag kayong maging tanga. Walang pumapatay noon ng mga kidnapper, holdapper, dahil pinatay, yes. Pero, sino bang pumapatay dun sa 30,000 na yun? Na puro civilian. Karamihan puro civilian eh. Baka hindi nyo alam yun. Mas marami ang nadamay lang at napagkamalan lang kaysa sa mga adik o tunay na mga kriminal. Baka nakalimutan ninyo na halos 28,000 na civilian na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, kasama na yung mga batang walang kamuang-muang. Pinatay. Sasabihin nyo, ligtas, mga gago. Paanong ligtas? Buti pa nga yung mga holdapper, yung mga kawatan, hindi pumapatay sa loob ng bahay. Pero yung mga polis ng panahon ni Duterte, inutusan niyang pumatay ng pumatay. Kahit natutulog lang yung tao sa loob ng bahay, bigla na lang mamasakirin. Diba? Bobo lang talaga. Kasi minsan kasi mga tao, kapag hindi sila yung nakaranas, hindi nila nagigets, hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawan, lalong-lalo na kung wala naman mga natapos yung mga putang ina. Diba? Hindi nila naiintindihan, lalo-lalo na yung mga DDS.
Di ba? Oh. Sabi nila ligtas. Ligtas yung mga hampasin kita ng palo-palo sa ulo eh. Ligtas ba yun? May namatay na 30,000 tapos ang karamihan pa doon civilian. Walang kamuang-muang, walang kamalay-malay. Yung ba yung ligtas? 7 years old namatay, pinatay ng mga pulis. Matanda, 80 years old, natutulog lang, binaril sa ulo, ligtas. Mga gunggong pala kayo eh. Oh, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan. Ayan, nakikita nyo naman yung kaguluhan na yan, oh. Oh, di ba? Oh. Oh, biro mo, yun oh, ayaw yata magpadaan nitong mga tolongges na to. Oh, ayaw yata magpadaan. Ayun, nakadaan na pala, okay. Oh, ayan, oh. Talaga. Pero ganun pa man, maya-maya huhupa na rin yan, mawawala na rin. Katulad din po yan ng dati. Pawelga-welga pa dito sa EDSA, di ba ginawa na nila EDSA 2. EDSA 2 ba yun? Kalimutan ko. Anong tawag nila doon? Di ba? Oh. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, maya-maya po babalik ko tayo, no? Para malaman natin kung ano yung mga nangyari, no? So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating namin. Maraming salamat po.